ito pala yung sketch map natin. Ay itong makikita natin dito is degrees 360 north, 90 degrees east, 270 degrees west, 180 degrees is south. Reference color is green. Water reference is blue color, and wood is green colors, and white is 270. The yellow, ang area na prospect treasure site, itong colors. Ito ay reference to travel polar direction. Magandang araw mga ka-discovered. Dito tayo ngayon sa isang ating coverage o request ng ating minamahal na subscribers. Sa lahat pala ng mga viewers, subscribers, mga minamahal kong taga-subaybay, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Bago tayo magpapatuloy, sana nais kong batiin kayo ng taos-puso sa lahat ng ating manunood na walang sawa sa ating pagsusubaybay. Ngayon dito tayo sa isang sketch sa request ni Katiits, or mayroon siya dito request nga nag-comment nga, bro, ito na yung solusyon. See? Shout out sa'yo, Wandering Wonder is 613. Kumusta kayo dyan, bro? Sana nasa mabuti kang kalagayan. Ito na yung request mo na ayon sa comment mo ay gagawaan ko ng sa aking makakaya kung ito, real ito nga pag-discovered sa isang lugar. Kaya ito na ang sagot ko. Kung ay baka ikaw masyadong magaling, ay dagdagan mo na lang po. Okay? Let's go. Ang comment mo dito, bro, no? Ay pwede ba gumawa ka ng sketch, kulang dito ng POK. Pagkabasa ko nito, sketch map sa site mo na may sukat at degree ng mga bato. Okay, klaro? So, susubukan ko para maipakita ko lang sa'yo na gumawa ko dito ng sa akin lang discovery. Sa ibang marami pa dyan magagaling. So, ang mga taga-subaybay ay ito yung nag-request lang kay Wandering Wonder is 613. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, ay gumawa ko dito ng real ito doon sa na-vlog ko na Travels Marker Stone to Hidden Treasure Objective. Ayan po yung this week lang na na-vlog natin. Pero gumawa pa rin ako ng real nga. Ito ang topic natin ngayon. So, ang sagot bakit natin ito naiukit? No? Dahil lang sa wala tayong mapang original. Kundi dahil lang dito sa ang ating reference ngayon ay yung ito sinasabi. Treasure marking sign and code symbol authenticated and copy taken from the original Japanese document. Dito lang ako ngayon na bro. Ito lang ngayon yung ating reference, kaya nakapag sasabi tayo sa ating mga location or target na ating ngayon makikita. Dito muna tayo ngayon example sa mapa.
ay ang mapa natin sa Pilipinas ay dalawa. Yung Philippines map at saka provincial map. Kung makikita natin ito, yan ang mapa natin, economic map of the Philippines. Nga may legend siya. Nga nakasulat dito sa legend, no? Municipality, town, regional boundary, national highway, at saka national capital, city, provincial capital, province capital. Yan po yung mapa natin na ginagamit. So ngayon, dito naman sa request mo, bro, ay wala tayong mapa nga original. So ito yung atin ngayon real na mapapanood dito sa request mo. So ang mapa ay naka-orient lagi ng NESW, no? Wala siya dito degrees. Ngayon, ang mapa na ito ay naka-true north ang tawag dito. Wala siyang mga degrees. Kung makikita natin. Nakukuha natin ang degrees dahil po sa gagamit tayo ng kumpas. Ito po. Ang kumpas, gamit lamang po ng paglukit ng isang lugar kung saan patutungo, saan tayo nakalagay, saan ang degrees. Kung ito lang ang dadalhin natin, wala tayo kumpas, ay maliligaw tayo dito dahil walang direksyon. Ito, naka-true north lang ito. North, east, south, west, 360 degrees, 90 degrees, 180 degrees, and 270 degrees. Ayan lang po ang nakasulat dito sa ating mapa. Ngayon, lalagyan natin ng degrees dahil dito po sa kumpas. So kung tatalakayin natin itong mapa, aabutin tayo dito po ng siyam-siyam. Kaya dito tayo sa request na actual survey. No? Ito yung mapa na din ito na gumawa ko doon sa request ng isa nating ka-TH o subscribers. Okay, ito na ngayon. No, pasensya na lang itong sketch ko ay baka hindi ito talaga masyado makuha, pero i-explain ko ito pa isa-isa dahil nga ito ay naka-degrees na kompleto na ito. Ito na yung mapa sa isang lugar at mayroon na degrees. Na dito sa mapa na original ay walang degrees. Ngayon ginamitan natin ng kumpas at ito ay kompletong rekado na po. Okay? Let's go. So assuming na naka-true north tayo. Ito na yung location ng lugar, mapa. Itatabi ko na lang itong kumpas kasi naka-sitting tayo ngayon or naka-orient ng 360 degrees. Ito yung mga sign, no? At saka ito yung water element, H2O. Kung makikita natin ito dito, step 1, ay bundok itong color green. Ito po naman na blue is reference para sa tubig, water. Ito, color coding na po ito. Itong green ay wood, 90 degrees. At ito pong pula ay fire, 180 degrees, south direction. Ito po naman na west direction, 270, ay white ito, pero kinulayan ko na lang ito na para makita ang direction. So, ito yung kabuuan ng isang lugar, sketch map, na nahati sa 4 na direksyon. So, ito ngayon ang ating real travel marker stone kung saan nalocate ang initial target lang. Itong analysis ko
ay hindi ito 100%, kundi nagbibis lang tayo sa bookmarker ng treasure dahil dito sa mga bato. So, standby a few minutes, iinom muna ako, ay medyo nawala ng gasolina, tubig, hindi gin. Okay. Inulit ko lang po, ito yung sketch map sa travel ko noon pag-discovered ng last week. Ito ang setting ng mga bato. Ang tawag dito ngayon ay Travels Marker Stone to hit treasure objective. Una, dito ako bago pa yung starting, yung pinaka-base ko. Ito yung stone, kung makikita natin sa vlog, una, nag-step ako dito, ang reference ko ay itong bundok. 360 degrees itong bundok. Ang sabi daw, north ay tubig lagi. Natural nga ang bundok lagi may tubig, may sapa yan. Dahil galing taas dito, nagkakaroon ng form ng creek doon sa mapa. Kung titingnan natin, ang travel ng tubig ay galing sa taas ng bundok. Dahil pag nag-ulan sila dito, ito yung reference ko po. Kaya unahin ito, step 1. No? Ito naman kung makikita ito ay polar direction travel from spot map na stone to reference. Ito yung reference natin na bundok. Nga gumamit tayo ng compass, malukit lang itong area, 360 ang reference ko. Ngayon, naglaro ako dito sa 270 degrees at saka 360. Pero kung titingnan natin maigi, mga ka-discovered, yung setting ng bato or stone ay travel siya papunta dito. No? So ngayon, starting ako dito, mga nandito na 30 meters distant. Papunta ako ng south direction, naka-south direction itong stone kasi may sign siya dito nga fire. Ibig sabihin, kung dito ako tumayo, ang reference ko ay north 360, naglakad ako dito papunta sa 180 degrees. Continuous, no? Medyo na nag-lock, sorry. So, ito, ang bato na ito ay naka-south. Ang lakad ko, papunta dito, nakita ko itong markers. Ayan, nga may sign na 2 letter B. Nga, nakatatlo ito, naka-triangulation ito ng mga bato. Nga mayroon siya dito, letter B, mayroon siya dito parang arrow, letter B din to na ito, baliktad nga letter B. At sa mayroon siya dito parang arrow pa taas. Ayan nga, meron siya dito parang stopper. Ang tinuturo nitong bato, itong malaking spot map ang tawag dito. Nga, papunta siya dito sa bundok ang tinuturo. Ngayon, paglakad ko dito, diretso ako, 15 meters, ayan, nakakita ko ng punong kahoy. Ayan mga ka-discover. So, hindi ako dito duman dahil masukal. Ano to siya? Creek. Malalim. Baka madisgrasya pa ako doon, madulas, no? Hindi ko inaasahan yung apak ko. O mayroon diyan mga bubuyog, mga trap, mayroon diyan snake, no? Dito yung clear. Dito ako. Titingnan ko ito, 15 meters mula dito sa target. Ay, sa una. Sorry, sa una. Punta dito. Itong punong kahoy, kung dito siya, is kung 45 degrees. Pagbaba ko dito, mayroon akong nakitang na malaking bato nga may counterpart dito, to letter B, nga is a continuous travel. Ayan. After 5 meters, nakita ko na naman ito isang bato. Ayan. Na mayroon naman siya dito para siyang letter B nga putol. Ayan na naman yung counter sa una. No? Ito na. Dahil sa putol ito, hindi na pwede dumiritso papunta sa baba. Kasi creek na yan. Mayroon dito papunta sa bundok.
kasi putol nga ito ang sinunod ko diretso. Pagdating ng 5 meters na naman, nakita ko na itong stone nga may mga malaki ito. Kasing kuan siguro kalaki ng ano ito, tricycle. Nga yan ang hugis talaga. Ang ibig sabihin nito is metal sign, white. Pinapahanap daw dito yung bundok. Yan, bundok yan. Letter C. Metal. West 270 degrees. Kailangan ma-hit mo itong sign na ito, ang counter nito kung saan. Ngayon, umakyat ako sa bundok dito na malitag. Nakita ko na itong bundok na letter C na di mataas, ay ito na yung pinapahanap na bundok na maliit. Na the last objective, after 15 meters paakyat, nakita ko na itong equilateral triangular peak. At saka, yung dito, ito na rin siya. Mayroon nakasign dito na, ayan, letter C din. Ito na yung malaking na 5 feet na bato. Nga, ayan ang hugis din, metal. So, possible nga dito na yung mga, mayroon excellent, mayroon din yan, para siyang ibon, mayroon din square. Sa dito na yung target, possible or initial. Ayan na. Sa 315 degrees na kung isusukat natin dito sa starting point. Naka 45 degrees. Ayan, 315 degrees target. Dito na yung last na objective. Tingnan mo, pabalik, no? Ito naman nga, equilateral, itinuturo naman ito dito nga bato. Nagturuan na sila. Ibig sabihin, ending na ito po, last na. Na hindi ka na doon lalayo sa bato na ito dahil ito na yung prospect target sa treasure nga atin ngayon hinahanap po. So, malinaw ito, no? Kung hindi masyado itong perfect na pagka-explain ko, ay screenshot na lang po ito, bro, kung mapanood mo po ito, nga ito lang yung kaya ko ma-explain. Ito ay real travel, ano ito, hit the objective. Nga ito ang setting ng ating area or mapa. Nga atin ngayon inorient sa atin pagdidiscover o paglalakbay sa about map, spot, treasure marking ang sign. Yan. Hindi ito pwede ma-hit dito, ano? Kung ito delikado ito ditong daan. Ay dito ka lang sa medyo magandang daanan, maghahanap ka ng bago pa trail markers papunta dito yung last. Kung didiretsuhin mo ito dito, polar direction, ay madali lang pero hindi mo ito ma-hit dahil marami diyan trap. Mga kahoy malalaki, hindi na natin alam dito yung daanan. Kaya ito din, sinundan ko lang itong bato nga dito na yung aking prospect target sa paghahanap ng objective. Ayan. So sa iba, no, marami naman talagang iba-iba yung na nagbaon, iba-ibang mga markers. Iba-iba depende sa lugar na kanilang pagtataguan. Dahil marami sila dito, possible na panligaw para hindi makuha ang kanilang binaon. Dahil nga gumagawa sila ng mga camouflage. Order yan sa kanilang higher officer bago nila ibaon yung kanilang mahalagang bagay nga iniingatan nila. Na pagdating sa panahon, pwede nila makuha or balikan. Dahil nga sila ay makakapunta rin dito sa ating bansa, magninegosyo o mag-aasawa, no? At pwede sila makalapit sa kanilang target. Pero mga ano na lang nila yun, mga anak siguro or mga pinsan, no? O may mapa sila sa kalululuhan nila or tatay nila. Yun po ang real sa ating analyzation. No, marami na itong ay atin nasalita at mahaba na po
Bro, marami po salamat sa iyong comment at ito na po yung solusyon. Hanggang dito na lang si Green Discovery at sa susunod naman muli na atin matatapik at ma-explore ang ating makikita. Bye-bye! Marami pong salamat. Saludo po ako sa inyo.